Magandang araw mga kaibigan! Welcome back dito sa aking storytelling sa Abot Kamay na Pangarap. Hindi inaasahan ni Annalyn at ni RJ, nag-aagawan nga itong si Annalyn at ang nanay niyang si Lynette sa isang attache case na kung saan ay naglalaman ng isang baril. At dito nga ay gusto ni Annalyn na isauli nga ito ni Lynette kung saan niya ito nabili. At ayaw naman ngang pumayag ni Lynette na isaulit nga ito ni Annalyn kung kaya't hinila ni Lynette ang attache case papunta sa kaniya hanggang sa sinabi ni Annalyn dito sa kanyan, tama na bigla naman nahilo itong si Lynette at bigla na ngang bumagsak ito sa sahig. Kaya naman agad naman tinawagan ni Annalyn ang kanyang ama na si RJ sa nangyari sa kanyang ina upang madala agad nga ito sa ospital upang malaman kung ano nga ba talaga ang karamdaman nito. Dahil nung mga huli nga nakasama si Carlos at naitulak na niya ito si Lynette at nabagok at tumama ang kanyang ulo sa bato at simula nung nangyari ang mga yon ay hindi pa nga ito nakapagpa-check up na baka kailangan na ni Lynette na ma-CT scan at para malaman kung bakit siya nahihilo at baka sakali may makita sila hindi maganda dito. At hindi naman mapigilan ni Annalyn ang emosyon na mapaiyak dahil sa nangyari sa kanyang ina at hangad naman talaga ni Lynette dito ang kaligtasan ni Annalyn dahil siya lang naman ang mahalaga sa kanya at kahit wala na nga daw ang lahat, wag lang ang kanyang anak na si Annalyn. Kaya nga ginagawa ni Lynette ang lahat na paraan para maproteksyonan itong si Annalyn kung sakali sumugod at magpakita itong si Carlos ay may panlaban itong si Lynette. Subalit tila hindi nga nagugustuhan ito ni Annalyn at sobra na nga ang pagiging matapang dito ni Lynette at pati na nga rin siya ay naapektuhan at pati na rin ang kanyang trabaho. At dito naman ay nag-aalala si Tiyang Susan at Aling Yosa sa hindi nga pag-aayos ng mag-inang ito na si Annalyn at si Lynette na habang kumakain ay hindi nga sila nagkikibuan at nagpaparinig pa nga ito sa salita itong si Lynette na ganun na nga raw siguro ang mga anak na kapag lumaki na ay tila tumikigas na nga ang ulo. Hindi na nga sumagot na itong si Annalyn at kinausap na lang ni Tiyang Susan na humingi na lang ng sorry itong si Annalyn ngunit sinabi ni Annalyn na humingi na nga ng sorry subalit hindi pa rin ito tinatanggap ni Lynette dahil iniisip lang naman daw ni Lynette ang kaligtasan ng kanyang anak. Samantala tuluyan na din na magwawakas dito ang relasyon ni Denise at Michael dahil sa mga nasabi ni Michael dito kay Lynette na hanggang ngayon pala ay hindi pa ito nakaka-move on kay Lynette at mahal pa rin niya ito kahit nga na may girlfriend na siya at ito ay si Denise. Hindi nga sukat akalain ni Denise dito na ginawa lang siya panakit butas ni Michael upang kalimutan nga itong si Lynette ngunit kahit anong gawin niya ay hindi nga talaga magagawang kalimutan itong si Lynette. Sa kabilang banda ay humingi naman ng pasensya itong si Lynette kay Denise subalit ang sagot naman ni Denise dito kay Lynette ay hindi niya nga ito kasalanan kundi si Michael dahil hindi pa nga ito nakaka-move on. Hanggang nga sa nagkaayos na nga ang dalawa at nagdasal nga itong si Annalyn na sana nga daw hindi na sila guluhin ni Annalyn itong si Carlos at sabay sabi ni Tony Lynette kay Denise na sana raw ay makahanap na nga ito ng totoong magmamahal sa kanya. Sa kabilang banda naman ay nagkausap naman itong si RJ at Giselle ay nakatanggap si RJ ng tawag mula dito kay Doc Ray at tinanong kung napanood daw ba nila itong statement ni Dax dahil nagpatawag daw ito ng conference at dito nga ay nakaharap sa media. At dito ay hindi sukat akalain kung bakit napaaga ang statement dito ni Dax at ito nga ay sinabi pa sa unang hearing ng kaso ni Moira at dito nagulat naman si RJ nang sabihin ni Dax na walang kinalaman si Moira sa pagkidnap nito kay Don Pipe. At nagulat naman ang lahat sa sinabi ni Dax pati na rin itong si Doc Ray sa bigla ang pagbaliktad ni Dax pagkatapos siyang gamutin dito nga sa FX Hospital ay ganun ang kanyang isusukli. Para may mga anomalya daw na nangyayari kaya naman yun ang tanging gustong imbestigahan ni Giselle na kung paano nga nangyari ang mga ito at dito naman tila nasiyahan nga ng konti itong si Zoe dahil unti-unti na ngang umiipikto dito kay Dax ang kanyang mga plano. Napaibigin niya nga ito at paasahin na siya ganon ay hindi na nga ito magbigay ng statement para sa kanyang ina at tuluyan na nga itong makalaya. Kaya yan ang ating pakatutukan maya-maya kung ano nga ba ang mga giging kahinat nga ng mga pangyayari dahil sa hindi pagsabi ni Dax ng totoo. Kaya yan ang ating latest update. Abangan mamayang hapon sa susunod na magaganap. Yun lamang po at